Matapos ang naganap na labanan kamakailan, unti-unting sumilip ang bagong umaga, sa loob ng kampo ng mga elf. Tahimik ang paligid, ngunit sa gitna nito ay may isang toldang napapalibutan ng isang harang na mahika, tila may mahalagang binabantayan sa loob. Mula roon, biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Stefan, halos mabaliw ito sa galit at takot habang hinahanap ang kanyang hukbo. Sa gitna ng kanyang pag-aalboroto, napansin niyang nawawala ang isa niyang braso, dahilan upang lalo siyang magwala at pilitin ang sinumang makarinig na sumagot sa kanya. Ngunit walang tumugon, ilang sandali pa, biglang bumukas ang tolda, isang figura ang dahan-daang pumasok, isang presensyang agad nagbigay ng bigat sa hangin. Nang makita ni Stefan kung sino yun, agad niyang nakilala ang taong tumalo sa kanya, si Arthur Lewin, ngunit sa halip na matakot, muli siyang nagpakita ng kayabangan, kahit nakatali, pilit niyang ipinagmalaki ang kanyang pinagmulan, ipinapakita ang kanyang pagiging miyembro ng House Vale, tila umaasang may halaga pa rin yun sa kanyang sitwasyon. Ngunit hindi siya pinatapos, sa isang iglap, isang malakas na sampal ang damapo sa kanyang mukha. Natigilan si Stefan, hindi makapaniwala sa nangyari, para sa kanya, hindi katanggap-tanggap na tratuhin siya ng ganoon, galit niyang tinanong kung paano nagawa yun sa kanya, at sinubukan pang magbanta, ngunit muli, hindi siya pinatapos. Sa pagkakataong ito, mas mabigat ang sumunod, agad siyang sinakal ni Arthur, at sa malamig at mabigat na presensya nito, malinaw ang ipinahiwatig, hindi niya nauunawaan ang sitwasyong kinasasadlakan niya. At sa unang pagkakataon, unti-unting naramdaman ni Stefan, ang tunay na takot. Agad pinakawalan ni Arthur Lewin ng isang mataas na antas ng mahikang kidlat, isang kapangyarihang kayang tapusin ang lahat sa isang iglap. Sa harap nito, nanlumo si Stefan, nanginginig ang kanyang boses habang nagtatanong kung ano ang balak gawin sa kanya. Makikita sa mga mata ni Arthur ang nag-aalab na galit, sa kanyang isipan, muling umalingaw-ngaw ang mga salita ni Agrona Vritra, mga salitang pilit niyang itinataboy ngunit patuloy na bumabalik, kumakagat sa kanyang konsensya. Sa matinding pagkasuklam, ibinaba ni Arthur ang kamay na balot ng kidlat, handang wakasan ang buhay ni Stefan, napasigaw ang bihag, inaasahan na yun na ang kanyang katapusan. Ngunit hindi yun itinuloy ni Arthur, sa huling sandali, napigilan niya ang sarili, dahan-dahan niyang inilayo ang kamay, habang si Stefan ay nanginginig, ramdam pa rin ang init na tila sumusunog sa kanyang buong katawan. Ngunit tila hindi pa tapos si Arthur Lewin, mahigpit niyang hinawakan ang ulo ni Stefan at malamig na ipinaliwanag na ang mga nerbiyos nito ay bahagyang napinsala at nalilito, ngunit simula pa lamang yun. Sa sumunod na sandali, dahan-dahan niyang inilapit ang kamay na may nagliliyab na kidlat sa mata ni Stefan, tila handa na itong dukutin anumang oras. Ngunit sa huling sandali, bahagya niya itong iniwas. Hindi para umatras, kundi para takutin, parang sinasadya niyang iparamdam ang takot, hindi para agad patayin ang bihag, kundi para durugin ang loob nito. Sa isang iglap, napatingin si Arthur sa isang salamin, doon niya nakita ang sarili, ang kanyang refleksyon, at sa sandaling yun, tila pati siya ay nagulat sa kung ano na ang kanyang ginagawa. Samantala, si Stefan, na dati puno ng pagmamataas, ay ngayon nakayuko sa harap niya, nanginginig at desperadong nagmamakaawa, halos hindi na nito maunawaan ang nangyayari, paulit-ulit na nagtatanong kung bakit ito ginagawa sa kanya, at kung ano ang gusto ni Arthur kapalit ng kanyang buhay. Ngunit maikli lamang ang sagot, gusto niya ng pangalan. Sa una, muling nagatubili si Stefan, tila gustong bumalik sa kanyang dating ugali, ngunit sa sandaling muling sumiklab ang kidlat sa kamay ni Arthur, agad siyang bumigay. Ipinakilala niya ang sarili, siya si Stefan Vale. Tahimik na pinakinggan yun ni Arthur, saka nagtanong sa malamig at mabigat na tono, tiniyak niya kung totoo bang kilala at may mataas na katayuan ang kanilang pamilya, ang kanilang dugo, gaya ng tawag ni Stefan. Agad naman itong sumang-ayon, doon naglatag si Arthur ng kondisyon. Hindi niya papatayin si Stefan kung makikipagtulungan ito. Ngunit ang magiging kalagayan nito ay nakasalalay sa katapatan ng bawat sagot na ibibigay niya. Kasabay nito, pinakawala ni Arthur ang mabigat na aura, sapat upang iparamdam na hindi siya nagbibiro. Sa takot, yutal-yutal na sumang-ayon si Stefan. Agad nagsalita si Arthur Lewin sa malamig at walang emosyong tinig, para sa kanya, sapat na ang takot na nararamdaman ni Stefan upang magsimula ang tunay na interogasyon. Direkta niyang inutusan ng bihag na isiwalat ang lahat ng miyembro ng House Vale at ang kaugnayan nito sa bawat isa. At nagsimula ang pag-amin, isa-isa niyang binanggit ang mga miyembro ng kanilang pamilya, ang kanyang kapatid na si Lucia, ang kanyang ina na si Izora, at sa huli, ang kanyang ama. Carnal Vale, sa sandaling marinig yun, biglang may kumislap sa alaala ni Arthur, isang mukha, isang boses na puno ng paniniwala,
sumisigaw sa gitna ng emosyon, para sa kaluwalhatian ng Vechor at Alcria. Sa kanyang isipan, unti-unting nagdugtong ang mga piraso, kilala niya ang pangalang yun, si Carnal Vale, mula sa alaala ni Uto. Agad inusisa ni Arthur Lewin si Stephen tungkol sa tinatawag na awakening process. Sa pagkakataong yon, tila nawala ang dating kayabangan ng bihag, maamo ang kanyang mukha habang ipinaliwanag na ito ang seremonyang nagbubukas ng unang marka ng isang bata, upang siya ay maging isang salamangkero. Ngunit hindi doon natapos ang pagtatanong, nais malaman ni Arthur ang pagkakaiba ng crest at mark. Sa narinig, bahagyang nagulat si Stephen, sa kanyang isipan, hindi niya maintindihan kung paano alam ng kaharap niya ang mga ganitong bagay. Gayunpaman, sumagot pa rin siya, ipinaliwanag niyang mas mataas ang crest, at nagbibigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa isang partikular na uri ng mahika. Tahimik na nag-isip si Arthur, para sa kanya, mas makakakuha siya ng impormasyon kung magpapanggap siyang naghahanap lamang ng kumpirmasyon, kaya't sinundan pa niya ang tanong, kung ang crest na ba ang pinakamataas na antas. Ngunit agad itong itinama ni Stephen, ayon sa kanya, lampas pa rito ang emblems, at higit sa lahat ang Reg Elias, ang pinakamataas na uri. Mas lalo pang lumalim ang usapan nang itanong ni Arthur kung gaano kalakas ang mga may regalia kumpara sa mga retainers. Sa puntong yun, halatang kinabahan si Stephen, hindi niya alam ang sagot, at agad niyang ipinagtapat na ang pinakamalakas lamang sa kanilang pamilya ay isang emblem holder. Sa takot, nanumpa pa siya sa pangalan ng Vritra. Sa isip ni Arthur, malinaw ang isang bagay, ang mga taong ito ay tila sumasamba sa Vritra na parang mga Diyos. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, nais malaman kung ilan ang may hawak ng emblem at regalia sa Dikiden, ngunit muli, kulang ang kaalaman ni Stephen, ang alam lamang niya, ang kanyang commander ay isang emblem holder na sumusunod sa isang regalia holder. Sa sandaling yun, napagtanto ni Arthur na mababa ang ranggo ni Stephen, hindi ito sapat upang makakuha ng mas mahalagang impormasyon. Sa kanyang isip, malinaw, ang House Vale ay hindi ganoon kataas ang katayuan. Ngunit bago tuluyang manahimik, may idinagdag si Stephen. May kakaibang kaba sa kanyang mukha habang ibinunyag ang isang mahalagang detalye, hindi lamang ang kanilang grupo ang umatake sa kagubatan, may iba pang tropa na patungo sa Hilaga, handang maglunsad ng panibagong paglusob. Sa sandaling marinig yun, walang sinabi at biglang tumalikod si Arthur naghahanda ng umalis. Naiwan si Stephen, naguguluhan at desperado, para sa kanya, sapat na ang impormasyong ibinigay niya upang makalaya, paulit-ulit siyang nagsumamo, pinapaalala ang pangako na hindi siya papatayin. Ngunit walang tugon, paglabas ni Arthur sa tolda, tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kampo, sugatan ng mga elf, ang ilan ay inaakay, ang iba na may patuloy na ginagamot, tahimik ngunit mabigat ang paligid. Sa gitna nito, seryosong nagsalita si Arthur, pinaninindigan ang kanyang sinabi. Hindi niya papatayin si Stephen, at sa huling sandali, bago tuluyang lumayo, yun lamang ang iniwan niyang salita. Bago tuluyang lumisan sa lugar, huminto si Arthur Lewin sa babaeng elf at malamig na iniwan ng isang utos, malaya na silang gawin ang nais nila sa bihag na Alacrian. Pagkatapos nito, mag-isa siyang naglakad palayo, tinatahak ang tahimik na kagubatan, sa bawat hakbang, muli na namang bumabalik sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ni Agrona Vritra, isang babalang tila unti-unting nagiging realidad, papasok na raw ang digmaan sa panibagong yugto, at malinaw na hindi ito pabor sa kanilang panig. Huminto si Arthur at sumandal sa isang puno, pinipilit ayusin ang magulong kaisipan, sa loob-loob niya, tinanong niya ang sarili kung dapat ba niyang ibunyag sa konseho ang tungkol kay Agrona, ngunit agad din niyang tinanggihan ang ideyang yun, walang ibang nakakaalam ng banta kundi siya, at si Sylvie. At kahit si Sylvie, alam lamang yon dahil hindi na niya lubusang maitago ang kanyang mga iniisip mula rito. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao habang patuloy na nag-iisip, umaasa siyang maayos ang kalagayan ni Sylvie, na nasasanay ito sa bago nitong katawan at sa mga kapangyarihang kasama nito. Sa ngayon, mas ramdam niya ang kontrol sa kanyang Dragon's Will, lalo na't narating na niya ang antas ng White Core. Sa huli, napabuntong hininga siya, para sa kanya, tama ang naging desisyon na iwan muna si Sylvie sa kastilyo. Ngunit hindi pa rin siya matahimik, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang malamig na paniniwala ni Agrona, na ang mga isinailalim sa eksperimento ay dapat pangang magpasalamat, at higit pa roon, ang mas mabigat na katotohanan, ang mga Azura, kabilang sina Winsome at Alder, ay tila iniwan na ang Dikiden. Biglang bumalik ang alaala ni Arthur Lewin mula sa kanyang mahimbing na pagkakapahinga, isang madilim at masakit na bahagi ng kanyang nakaraang buhay bilang si Gray. Sa alaala, makikita siyang nakaupo sa isang madilim na lugar, tila isang bihag, nakatali siya sa isang upuan,
At unti-unti siyang nagising nang may tumawag sa kanya. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman niyang mahigpit na nakagapos ang kanyang mga kamay. Hindi niya kilala ang taong nasa harap niya, isang anyong halos hindi maaninag sa mahinang ilaw. Mula sa dilim, may boses na nagtanong kung ano ang huli niyang natatandaan. Dahan-daang binal ika ni Gray ang kanyang alaala, naalala niyang katatapos lang niyang manalo sa isang torneo, ngunit pagkatapos noon, may tumakip sa kanyang ilong, at doon na siya tuluyang nawala ng malay. Hindi pa doon natapos ang pagtatanong, muling nagsalita ang misteryosong lalaki, hinihingi pa ang iba niyang naaalala. Sa pagkakataong yun, naalala ni Gray ang pagtanggap niya sa alok ng isang makapangyarihang tao, isang babaeng kilala niya bilang isang guro. Maya-maya, dalawang lalaki ang lumantad mula sa dilim, isa sa kanila ang nagtanong tungkol sa babae, kung ano ang pangalan nito at kung ano ang ugnayan nila. Sa isip ni Gray, napagtanto niyang tila naghahanap lamang sila ng kumpirmasyon, kaya't maingat niyang sinabi na kakakilala pa lamang niya kay Lady Vera. Ngunit hindi sila naniwala, agad siyang tinawag na sinungaling. Sinubukan pa siyang pigilan ng isa, at muling tinanong kung ano ang nangyari matapos ang torneo. Nanginginig na sumagot si Gray na papunta na siya sa kanyang silid noon. Doon tuluyang sumabog ang galit ng malaking lalaki. Sa isang iglap, sinakal siya nito at itinaas sa ere. Pinipilit siyang umamin, inakusahan siyang bahagi ng isang organisasyon, isang grupo na umano'y nagpadala sa kanya upang protektahan ang tinatawag nilang legacy. Nalito si Gray, hindi niya maintindihan ang kanilang sinasabi, anumang organisasyon o legacy na tinutukoy nila, wala siyang alam. Hirap siyang huminga habang pilit inuunawa ang sitwasyon, ngunit bago pa siya makapag-isip ng malinaw, tuluyan na siyang nawala ng lakas, itinapon siya ng lalaki, at habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, may huli pa siyang narinig. Isang malamig na utos, habaran siya, at ihanda ang gagamitin sa kanya. Isang bagay na magsisimula ng mas malala pang bangungot. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad kay Arthur Lewin, bilang si Gray noon, ang isang lalaking may hawak na dalawang maliit na lalagyan, tila mga test tube. Sa malamig na tinig, sinabi ng lalaki na naniniwala silang may impormasyon siyang kailangan nila, at dahil doon, kailangan siyang manatiling buhay, sa ngayon. Sa isip ni Gray, nagtanong siya kung gaano katagal siyang nawala ng malay. Habang binubuksan ng lalaki ang isa sa mga lalagyan, ipinaliwanag nito na kung tama ang hinala nila tungkol sa kanya, maaaring handa siya sa ganitong sitwasyon, ngunit kung nagkamali sila, kung nagkataon lamang ang lahat, hindi na nito tinapos ang pangungusap. Sa halip, dumukot ito ng kakaibang pulbos mula sa sisidlan at ipinakita kay Gray, sabay sabing ang susunod na mangyayari ay magiging lubhang hindi komportable para sa kanya. Dahan-dahan itong pinahid ang pulbos sa balat ni Gray. Napuno ng takot ang kanyang isipan, hindi niya maintindihan ang balak gawin sa kanya, ngunit bago pa siya makapag-isip, nagsindi na ang lalaki ng apoy. Nakiusap si Gray, ngunit walang pakialam ang lalaki. Sa sandaling idikit ang apoy sa bahaging may pulbos, agad itong nagliyab, sumiklab ang matinding sakit sa kanyang katawan, dahilan upang mapasigaw siya. At hindi doon natapos, paulit-ulit itong ginawa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, sa bawat ulit, nagmamakaawa si Gray na itigil na yun, ngunit para sa lalaking nasa harap niya, tila wala lamang yun. Unti-unting nawala ng saysay ang oras, pinapahiran siya ng pulbos, sinusunog ang kanyang balat, pagkatapos ay titigil sandali, binibigyan siya ng maling pag-asa na tapos na ang lahat. At saka muling uulitin, sa gitna ng walang katapusang sakit, tuluyan ng bumigay si Gray. Nanginginig, halos mawala ng ulirat, desperado niyang sinabi na sasabihin niya ang kahit ano, anumang gusto nilang marinig. Lahat, basta't matapos na ang bangungot na yon. Sumagot ang lalaki, tila nasiyahan sa naging reaksyon ni Arthur Lewin, bilang si Gray noon, para sa kanya, yun na ang hinihintay niyang sandali. Sinabi nitong magsisimula na siya ng isang kwento, at si Gray ang papuno sa mga kulang, kung nais niyang maiwasan ang mas matinding paghihirap. Habang inaalog ang dalawang lalagyan sa harap niya, malinaw ang pagbabanta, kung hindi siya makikipagtulungan, mas malala pa ang susunod. Dahan-daang inilatag ng lalaki ang alam nila tungkol kay Gray. Ang kanyang pangalan, ang kanyang paglaki sa ampunan sa ilalim ng pangangalaga ni Headmaster Olivia Wilbeck, ang kanyang buhay na tila matagal na nilang sinusubaybayan. Pagkatapos, hiniling nila ang kumpirmasyon, at doon nagsimula ang tunay na interogasyon. Inusisa siya kung saang institusyong militar siya sinanay upang maging tagapagtanggol ng tinatawag nilang legacy, ngunit sa kabila ng sakit at takot, nanindigan si Gray, wala siyang ibang pagsasanay kundi ang 2 taon niya sa Whitcomb Military Academy. Hindi sila naniwala, para sa kanila,
Imposibleng matalo niya ang dalawang bihasang mandirigma kung wala siyang lihim na pagsasanay. Sinubukan ni Gray ipaliwanag na may tumulong sa kanya, ngunit hindi siya pinatapos. Para sa mga lalaking yon, may mas malalim na dahilan ang lahat. Hindi sila naniniwalang basta-basta lamang siyang pinayagang makihalubilo sa iba kung may kinalaman siya sa legacy. Ngunit para kay Gray, wala pa ring malinaw. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy nila. Hindi niya alam kung anong sekreto ang pilit nilang kinukuha mula sa kanya. Sa kabila ng paulit-ulit na tanong at pagbabanta, iisa lamang ang sagot niya. Wala siyang alam, ngunit hindi yun sapat. Muling inilapit ng lalaki ang apoy, handang ipagpatuloy ang pagpapahirap. Nanginginig na si Gray, halos mawala na ng pag-asa habang patuloy na nagsusumamo. At sa mismong sandaling yun, biglang nagbago ang lahat. Isang patalim ang sumingit mula sa dilim, tumama sa leeg ng lalaking may hawak ng apoy, hindi na ito nakaiwas, kasabay nito, ang isa pang lalaki ay tinamaan ng isang malakas na suntok, dahilan upang tumilapon ito sa pader. Tumahimik ang paligid, at mula sa liwanag, may isang taong lumapit kay Gray, isang figura na tila nagdala ng kaligtasan sa gitna ng bangungot. Dahan-dahan itong yumuko sa harap ni Gray, na may bakas ng emosyon sa mukha ni Gray, at marahang sinabi ng dumating, na ligtas na siya. Sa wakas, may dumating upang iligtas siya, ang babaeng guro mula sa akademya, ang siyang nagpatapos sa kanyang paghihirap.